Maliwanag na ang buong paligid nang magising ako, at nag-iisa na lamang din ako sa kama. Wala na ang anak ko at si Sir Maximus. Sinilip ko ang oras sa phone ko na nakapatong sa bedside table. Bigla akong napabalikwas, nang makita kong alas 8 na pala ng umaga. Oh my God! Tinanghali ako. Ang sarap naman kasi ng panaginip ko. Kaagad akong bumaba ng kama, ngunit napahinto ako nang makaramdam ako ng pananakit ng katawan ko. Bakit masakit ang katawan ko? Kaagad akong yumuko sa katawan ko, at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko, nang makita kong white bathrobe na ang suot ko. Ha? Bakit ito ang suot ko? Nakapijama ako kagabi diba? Kaagad akong tumakbo sa harap ng salamin at pinagmasdan ang hitsura ko. At doon ko nakitang bathrobe nga ang suot ko. Minabuti kong silipin ang loob nito, at doon mas lalo akong napanganga, nang makita kong wala akong underwear. Ha! Oh my God! Napatikip akong bigla sa bibig ko. Hindi yata panaginip yung nangyari kagabi. May nangyari nga yata sa amin ni Sir Maximus. Akala ko ay panaginip lang yun. Oh Diyos ko! Ano ka ba naman Esmeralda? Sinabi na ni Ate Margaret na huwag ka munang magpapahawak sa kapatid niya. Pero heto, naisahan ka kaagad. Akala ko kasi talaga ay panaginip lang yun. Nakakainis. Paano ako haharap nito sa kanya ngayon? Nakaisa na naman siya sa akin. Napapadyak na lamang ako sa sahig, sa labis na frustration na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Sinabi ng manahimik kang kipay ka. Ang landi mo kasi. Bumantong hininga ako ng malalim, at hinailan na lamang ang makapal na kumot sa kama. Bigla namang nalaglag sa sahig ang mga pijama ko kasama ang underwear ko. Kaagad ko ang mga itong dinampot. Eto nga ang suot ko kagabi. Inalis sila sa akin ni Sir Maximus, pero hindi ko matindaan na nagsuot ako ng bathrobe kagabi. Nakatulog na kasi ako matapos naming. Teka, totoo nga. Siguro ay siya na ang nagsuot nito sa akin, at binuhat niya rin akong muli pabalik sa kama. Sa natatandaan ko kasi ay lumipat kami dito sa carpet. Gosh! Ang landi mo talaga, Esmeralda. Inihanger ko na lamang muna ang pijama ko sa closet. Nag-toothbrush na rin ako ng mga ngipin ko. Naalala kong muli kung paano ako hinalikan ni Sir Maximus kagabi, at kung paano niya ako inangkin. Akala ko talaga ay panaginip lang ang lahat ng iyon, dahil madalas ko talaga siyang mapanaginipan. Ini-imagine ko na nga rin siya kahit gising ako. Lumabas na rin ako ng banyo. Nakailang ulit din muna akong huminga ng malalim bago tuluyang lumabas ng silid. Hinanap ko sa buong paligid nitong second floor ang mag-ama, pero masyadong tahimik dito. Hindi kaya nagpunta sila ngayon sa mansion. Hindi ko na sila nalutuan pa ng almusal dahil tinanghali ako ng gising. Bakit hindi man lang nila ako ginising? Napagdesisyonan ko nang bumaba na ng hagdan. Pero pagdating ko sa sala, ay naririnig ko na ang matinis na tinig ng aking anak, at mukhang nasa kusina siya. Dami daddy, luto na yan daddy. Yeah, palalamigin lang muna natin sandali. Pwede ko hawakan daddy? No, baby, baka mapaso ka. Wait a few minutes. Tuloy-tuloy na rin akong nagtungo sa kusina. Lumakas na naman ngayon ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ako haharap kay Sir Maximus. Gumagapang na ngayon ang init sa mukha ko. Siguradong namumula na kaagad ako, hindi ko pa man siya nakakaharap. Sarap yan daddy, magugustuhan mo ito, baby. Isa pa, ito ay mabuti para sa iyo. Sinilip ko sila sa loob mula dito sa pinto. Nakita kong nakaupo sa ibabaw ng mesa ang anak namin. Ang daddy naman niya ay nagtitimpla na ng gatas sa 2 baso. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas sa pinagtataguan ko. Lumapit ako sa kanila. Sir Maximus, pasensya na kung tinanghali ako ng gising. Nagpakayuko-yuko ako sa harapan nila. Mama, mama, nagluto si daddy ng breakfast. Napatunghay naman ako sa anak ko. Good morning anak. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagtitig sa akin ng ama niya. Ngunit hindi ko na masalubong pa ang kanyang mga mata. Mama, tingnan mo mama, nagluto si daddy ng breakfast. Tiningnan ko rin naman ang mga pagkaing nasa plato at nasa harapan niya. Mukhang oatmeal chopped nuts na mayroong mga prutas sa ibabaw. Mayroon ding sandwich with sunny side up eggs, tomatoes, and lettuce na palaman sa isa pang plato. Oo nga anak,
Dapat ay si mama ang gagawa niyan. Sinulyapan ko ang kanyang ama na ngayon nakatitig nga sa akin. Pasensya na Sir Maximus. Gin-aysan nyo na lang po sana ako. Masarap ang tulog mo. Dumadaing ka pa nga kanina. Mukhang nananaginip ka. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Nakita ko rin ang pagsilay ng pilyong ngiti sa mga labi niya. Mas lalo pa ako ngayong pinamulahan. Hindi, no. Parang may pamagod lang sa akin kagabi. Kaagad ko silang tinalikuran at nagtungo sa mga kabinet na kinaroroonan ng mga tasa. Naglabas ako ng isa. Ako talaga ang napagod, but I still woke up early. Naipikit ko ng mariin ang aking mga mata. Parang gusto ko siyang batuhin ng baso. Mama, bakit sir tawag mo kay daddy? Di naman siya boss. Napalingon naman ako sa anak namin dahil sa sinabi nito. Ewan ko ba sa mama mo? Hindi ko naman sinabing tawagin niya akong sir, sagot naman ng kanyang ama. Ako boss dito mama, dapat asawa ko tawag mo kay daddy. Di ba, asawa mo si daddy? Anak, hindi pa kami kasal ng daddy mo kaya hindi pa kami mag-asawa. Niyayaya ko na ng kasal ang mama mo pero ayaw niya. Ayaw niya akong maging asawa kahit anak ka na namin, kaagad namang sagot ng ama niya kahit hindi pa ako tapos magsalita. Magkasal na rin kayo mama, daddy, para magsuot na rin kayo ng gown. Tapos magsuot din ako ng gown. Tapos magpipicture tayo. Saan mo ba nalaman yan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Lumapit na rin ako sa kanya sa mesa bitbit ang tasa. Pero kinuha ito ni Sir Maximus, at inilapag sa harapan ko ang tinimpla niyang gatas. Umuusok-usok pa ito. Sit here, aniya kasabay ng paghila niya sa isang silya na nasa tabi ko. Napatitig naman akong muli sa kanya. Nananaginip pa rin ba ako? Bakit parang ibang tao siya ngayong umaga? May sapi yata siya ngayon. Nakita ko sa picture doon kila Kuya Junior at Ate Thalia. Nagkasal mommy at daddy nila mama. Tapos daddy rin tawag ni Tita Margaret kay Tito King. Dapat daddy ka rin kay daddy. Muling tura ng anak namin. Hindi naman ako anak ng daddy mo. E di asawa, kakasal na kayo eh. Hindi siya sir, di naman siya boss. Ako boss. Parang malalaglag yata ang pangako habang nakatitig sa kanya. Magiging masaya ka ba kapag naikasal na kami ng mama mo? Tanong naman sa kanya ng ama niyang mukhang nanggagatong pa. Opo, kakasal kayo sa pari, doon sa simbahan, sabi sa akin ni Kuya Junior. Lumingon sa akin si Sir Maximus habang may napakagandang ngiti sa mga labi. Our number one priority is our child's happiness, right? Tanong niya, pero hindi ko siya sinagot. Naupo na rin ako sa silya at sinimulang higupin ang tinimpla niyang gatas. Liligawan ko na lang muna ang mama mo para pumayag siya. Bigla naman akong nasamid sa sinabi niya, at kamantik pa akong mapaso ng gatas. Are you okay? Kaagad naman siyang humarap sa akin. Okay lang. Hindi ko na sinalubong pa ang mga titig niya. Muli akong humigop ng gatas. Payag ka na mama, kasal na kayo ni daddy. Mama, nag-umpisa ng humikbi ang anak namin. Anak, hindi yun ganun kadali. Walang mahirap kung gugustuhin mo. Ikaw lang naman ang nagpapahirap sa sitwasyon, kaagad namang sagot ng magaling na lalaki. Ligaw mo siya daddy, turan naman ng anak namin. Mukhang yun talaga ang gusto ng mama mo, baby. Ang ligawan ko muna siya, with benefits. Kaagad ko siyang sinama ng tingin dahil sa sinabi niya. Paano yung usapan natin bago kami nagtungo dito? Tanong ko naman sa kanya. Wala na akong maalala your honor. Forget about it. Napatanga na lamang ako habang nakatitig sa kanya. Kinindata naman niya ako, bago tumalikod at nagtungo sa countertop dala ang tasa. Nagtimpla siya ng kape. Papayag ka na mama, kakasal na kayo ni daddy. Muling tanong ng makulit kong anak. Manliligaw muna ang daddy mo, sagot ko naman. Habang nakatitig sa ama niya. Kahit nakatagilid ito mula sa kinaroroonan ko ay nakita ko pa rin ang pagngiti niya. Yay! Liligaw ka na daddy. Ano po ba yung ligaw? Napakamot akong bigla sa ulo dahil sa tanong ng anak namin. Hindi naman pala niya alam ang ibig sabihin yun. Bumalik na ring muli dito sa mesa ang kanyang ama habang tumatawa. Ang panliligaw ay panunuyo na may kasamang pagbibigay ng mga flowers and chocolates, kinakantahan, sinasayawan, idinidate, at kung ano-ano pa, sagot naman ng ama niya. Sasayaw ka daddy. Pwede, mapasagot ko lang ang mama mo.
Muling tumitig sa akin ang kanyang ama. Sample nga, hamon ko naman sa kanya. What kind of dance do you like? Grind, lap dance. Muli na namang gumuhit sa mga labi niya ang mapaglarong ngiti. Cha-cha, sagot ko naman. Cha-cha ang gusto ko. Lumapad namang bigla ang pagkakangiti niya. Yun lang ba? It's so easy. Napangangako nang bigla siyang sumayaw sa harapan namin ng cha-cha na may kasama pang pagkanta niya. Daddy, galing mo daddy. Napapalakpak sa tuwa ang anak namin. Nagpaikot-ikot naman sa harapan namin ang ama niya habang patuloy na sumasayaw. Hindi ko napigil ang humanga sa kanya at mapangiti habang pinaninud siya. Marunong pala siyang sumayaw ng cha-cha. Nagulat ako nang bigla niyang hinayla ang kamay ko at sinimulan niya akong isayaw. Pinaikot-ikot niya ako sa harapan niya at hinawakan din sa baywang. Nag-init ng husto ang mukha ko. Hindi ko malaman kung sasabayan ko ba siya o ano. Ako din daddy. Sayaw din ako daddy. Bigla namang tumayo ang anak namin sa ibabaw ng mesa. Come on, baby. Kaagad din naman niyang kinuha ang anak namin mula doon, habang nananatiling nakayakap sa baywang ko ang braso niya. Kaming dalawa na ang kanyang isinayaw. Hindi ko na rin napigilan pang sabayan sila, lalo't tuwang-tuwa ang anak namin. Ginaya na rin ni Emerald ang pagkanta ng ama niya. Inikot-ikot kaming dalawa ni Sir Maximus. At huminto lang kami nang mapagod na. Pinawisan ako ng husto. Galing naman ng baby ko. Galing din ng mama namin. Hinalikan niya sa sentido ang anak namin, at nagulat ako nang maging ako ay hinalikan niya rin sa pisngi. Galing ko rin daddy. Muling napapalakpak sa labis na saya ang anak namin. Napangiti na rin ako habang pinagmamasdan sila. Siguro naman ay papayag na si mama na magpakasal sa akin. Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Napakaganda ng pagkakangiti niya habang nakatitig sa akin. May flowers pa daddy, bigay ka pa chocolate, kaagad namang sagot ng anak namin. Oo nga pala, kasama nga pala yon sa panliligaw. Napakamot sa ulo ang ama niya. Nakahinga din ako kahit papaano ng maluwag, dahil hindi ko pa kailangang sumagot ngayon sa alok niya. Ano pa nga ba ang pumipigil sa akin para tanggapin ang alok niyang kasal? Ang totoo ay natatakot ako. Baka kasi mahulog lang ako ng husto sa kanya, at pagdating sa gitna, ay ma-realize niyang nagkamali pala siya ng desisyon. Baka maulit na naman ang ginawa niya noon sa akin. Bigla-bigla na lamang siyang manlalamig at iiwasan akong muli. Napakasaya nilang mag-ama habang nag-aalmusal. Pati ako ay idinadamay na rin ni Sir Maximus sa pagsubo ng pagkain, dahil na rin sa utos ng anak namin. Hindi ko naman maintindihan dahil nangungulit ang anak namin. Pagkatapos siyang subuan ng ama niya ay ako naman ang sunod na susubuan. Matapos naming mag-almusal ay ako na ang nagligpit ng mga kinainan namin. Sila naman ay umakyat na sa second floor para maligo. Pupunta kami ngayon sa mall para mamili. Dadalhin ko ang ginawa kong listahan kahapon. Napakarami nyon. Marami pa kasi talaga ang kulang sa bahay na ito. Pag-akyat ko sa silid namin, ay saktong katatapos lamang maligo ng anak namin. Pinupunasan na siya ng daddy niya sa pinto. Mama, tapos na ko mama. Ang bilis, sagot ko naman sa kanya. Where are her clothes? Tanong naman ng ama niya. Ako na ang magbibihis sa kanya. Pumasok na ako sa loob ng walk-in closet. Sama ka na kay mama. Maliligo lang si daddy, turan naman niya sa anak namin. Sabay na kayo ni mama daddy. Kami nga sabay din naliligo eh. Napalingon naman akong bigla sa anak namin dahil sa sinabi niya. Anak, halika na. Bibihisan kita kaya mauuna ng maligo ang daddy mo. Hinayla ko na ang kamay niya papasok dito sa loob. Pasimple ko namang sinama ng tingin si Sir Maximus, dahil sa napakaganda niyang ngiti habang nakatitig sa akin. Pwede rin tayong mag-shower ng magkasama, para makatipid ng tubig, aniya. Marami ka namang pambayad. Inirapan ko siya bago namin tinalikuran ng anak niya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa. Kala niya yata ay makakaisa pa siya sa akin. Ha, no way. Kinuhanan ko na ng damit sa drawer si Emerald. Nasulyapan ko naman sa labas ng pinto, ang pagpasok ng muli ni Sir Maximus sa banyo. Aalis tayo mama. Opo, pupunta daw tayo sa mall ngayon, dahil mamimili tayo ng mga gamit dito sa bahay. Bibilhan din ako ng damit ni daddy. Sabi niya, inumpisahan ko na siyang bihisan.
Sinukli ko na rin ang buhok niya at nilagyan ng ipit ang itaas na bahagi. Ako na mag-shoes mama. Sige, mag-socks ka na muna. Opo, tumayo ako at kumuha ng mga puti niyang medyas sa drawer. Kinuha naman kaagad ng anak ko ang favorite niyang shoes sa shoe cabinet, na nasa kaliwang bahagi nitong closet. Ako na ang magsusuot ng socks mo para hindi tabungi, ani ko sa kanya. Opo, mabilis kong isinuot sa mga paa niya ang socks niya. Matapos ay siya na ang nagsuot ng shoes niya. Kumuha naman ako ng isusuot kong damit. Naghintay lang kami ng ilang sandali ay lumabas na rin mula sa banyo si Sir Maximus. Iniwasan kong tumingin sa kanya dahil half-naked siya ngayon. Daddy, tapos na po ko. Ang ganda naman talaga ng baby ko. Hinalikan niya sa lips ang anak namin. Kaagad ko naman silang iniwan. Nagmadali akong pumasok sa loob ng banyo. Esmeralda, ngunit bigla siyang sumunod dito sa loob na siyang ikinahinto ko. Maliligaw na po ko, sir. Gamutin mo muna ang mga sugat ko, please. Bigla siyang nag-puppy eyes sa harapan ko. Ingat na ingat naman akong hindi tumingin sa katawan niya. Wala akong dalang panggamot, sagot ko sa kanya. Meron na dito, nakakuha ako kahapon sa mansion. Binuksan niya ang drawer ng countertop, at inilabas mula doon ang isang first aid kit. Kaagad ko na rin naman itong binuksan, at inilabas ang mga gagamitin ko sa mga sugat niya. Kinuha niya ang nag-iisang stool na naririto sa gilid at naupo doon, kaya medyo pumantay na ang aming mga mukha sa isa't isa. Lumapit ako sa kanya at sinimulan ng linisin ang mga sugat niya. Medyo natutuyo naman na ang mga ito ngayon. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig na naman niya sa akin ngayon. Lumakas na namang muli ang pintig ng puso ko. Nalalanghap ko rin ang bango niya at napaka-fresh na naman niya ngayon. Napakislat ako nang biglang humawak ang mga kamay niya sa baywang ko. Sir, nangangawit ako, kaagad niyang sagot. Napangiwi na lamang ako. Paano naman siya mangangawit? Pwede naman niyang ipatong sa armrest ang mga braso niya. Bakit mo pa ako tinatawag na sir? Magagalit na naman sa iyo ang anak natin, kapag narinig niyang ginagawa mo iyon. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? Asawa ko, hindi pa naman tayo kasal. You can call me baby. Binigyan ko siya ng sarkastikong ngiti. Hindi ka na po baby. Honey, sweetheart, babe. Hindi kita boyfriend. Boss naman talaga kita, diba? Ang usapan natin ay magtatrabaho lang ako dito. At susundin mo lahat ng utos ko. Yes, pero depende. Kiss me. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Napahinto ako sa paggagamot ng mga sugat niya. May panghahamon naman ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Ano, hindi yan kasama. Boss mo ako, diba? You're expected to follow all my instructions. Oo, pero hindi ito. Naputol ang sinasabi ko, nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan sa mga labi. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa mga balikat niya upang itulak siya, ngunit napakalakas niya at hawak na rin niya ngayon ang batok ko. Nilalamutak na niya ng halik ang mga labi ko na parang kinakain na niya. Nanghihina ako sa ginagawa niya. Unti-unting ginugupo ang aking lakas. Napakasarap at napakalambot ng mga labi niya. Daddy, Mama, natauhan lang ako, nang biglang sumigaw sa harapan namin, ang aming anak. Itinulak ko na ng malakas ang ama niya. Binitawan na rin naman niya ako at nakangiting bumaling sa anak namin. Baby, parang kinakain mo na bibig ni Mama, Daddy. Napanganga ako sa sinabi niya. Humahalik lang si Daddy, baby. Ayaw kasing halikan ng mama mo ang mga sugat ko sa pisngi, kaya hindi pa rin sila gumagaling hanggang ngayon. Muli kong sinama ng tingin ang magaling na lalaki. Ang galing talaga niya magpalusot. Kiss mo na siya, Mama. Para magaling na rin si Daddy. Ikaw nga ni-kiss niya Doon sa sugat mo. Kiss mo na si Daddy, Mama. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nangangapal pa nga ang lips ko ngayon, dahil para naman talagang kinakain na ng ama niya ito kanina. Muli na namang sumili ang panalong ngiti sa mga labi ni Sir Maximus. Kiss na, Mama. Eto na nga. Wala na akong nagawa pa kundi ang lumapit muli sa ama niya, at isa-isang hinalikan ang mga sugat niya sa pisngi. Ngiting-ngiti naman ang Shokoy. Sarap. Mamaya lang, wala na ang mga sugat na to. Hindi na nga masakit Di na masakit, Daddy. Hindi na, baby. Pero para mas madaling gumaling, dapat halikan ni Mama ng mas marami pa. Pinaikutan ko na lamang siya ng mga mata at napagdesisyonan ng iwan sila.
Nagmadali na akong pumasok sa loob ng shower room. Bahala nga kayo diyang mag-ama. Bagay nga kayong magsama. Nagmadali na rin ako sa paliligo. Naramdaman ko naman silang lumabas na ng banyo. Maingay pa rin silang dalawa. Nang matapos ay nag-toothbrush ako. Naipon na naman ang mga labahan ko dito sa countertop. Isinama ko na rin dito ang mga hinubad ni Sir Maximus. Wala pa kaming laundry basket, kaya isasama ko na rin yun sa mga bibilhin mamaya sa mall. Dito na rin ako nagbihis sa banyo. Paglabas ko ay nakabihis na rin si Sir Maximus, at may mga band-aid ng muli ang pisngi niya. Kinakausap namang muli ni Emerald ang teddy bear niya. Aalis ulit kami girl, iwan ka ulit dito, laki mo kasi papayat ka kaya. Natatawa na lamang ako sa kanya. Nagsuklay na rin ako at nagpahid lamang ng manipis na lipstick sa mga labi. Nagspray na rin ako ng kaunting pabango. Hindi rin nagtagal ay lumabas na kami ng bahay at sumakay sa kotseng nakaabang na sa labas. May kasama kaming isang driver at isang bodyguard na parehong nakaupo sa unahan. Kami namang tatlo ay magkakatabi dito sa backseat. Nasa gitna namin ang anak namin. Mama, nami-miss ko na si Lolo. Di ba natin pupuntahan si Lolo? Napahinto ako sa tanong ng anak namin. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe patungong mall. Sinong Lolo? Tanong ng daddy niya. Si Lolo po. Magtitinda pa kami ng ice cream ni Lolo daddy. Anak, hindi ngayon nagtinda ng ice cream si Lolo. Umuwi siya ngayon ng probinsya, sagot ko naman sa kanya. Sa probinsya natin. Hindi, sa ibang probinsya yun. Bumaling ako kay Sir Maximus. Kailan mo ba kami papayagan pumunta doon? Gusto ko sana sa lalong madaling panahon. Tomorrow, I'll go with you. Namilog namang bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Talaga? Nakausap ko si Tita Teresa kagabi. Sinabi ko na sa kanya na nakalaya na ang iyong ama. Bukas din sila pupunta ng Bulacan. Talaga? Anong naging reaksyon niya? Masaya siya at gustong makilala rin si Emerald. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Magkakilala na kami ni Tita Teresa noon pa. Pero hindi niyo pa alam noon na magkamag-anak kayong dalawa. Oo nga excited na rin akong makaharap siya. Hindi naman na siya sumagot pa. Hindi nagtagal, ay nakarating kami ng mall. Inuna na muna naming mag-shopping ng mga damit para kay Emerald. Lahat ng gusto ng anak namin ay inilagay ni Sir Maximo sa shopping cart namin. Ang driver at bodyguard namin ang siyang nagtutulak naman ng mga ito. Wow! May bike daddy! Biglang tumakbo ang anak namin, patungo sa mga nakahilerang bisikleta ng mga bata. Kaagad din naman kaming sumunod sa kanya. Gusto mo ba yan? Tanong ng daddy niya. Opo, pero mahal to daddy. Kaya namang bilhin yan ni daddy para sa iyo. Choose the color you want. Color? Yup! Anong favorite color mo? Gusto ko ng purple daddy. Same with Rapunzel. Opo, parehas kami ni Rapunzel. Come on, baby. Pinuntahan nila ang color purple na bisikleta. Kaagad itong sinakyan ng anak namin. Maluwag naman ang bakuran ng bahay ni Sir Maximus at mayroon din silang golf course. Natano ko yun kahapon mula sa balcony sa second floor, at nakita ko kung gaano ito kalawak. Pwedeng-pwede doon magbisikleta ang anak namin. Wow! Gusto ko na magbike daddy. Tuwang-tuwa ang anak namin habang sakay ng bisikleta niya. Naaga na namin ang atensyon ng ilang mga customer sa paligid. Nag-assist naman sa amin ang dalawang sales lady. Okay na ba yan sa kanya? Tanong sa akin ni Sir Maximus. Kinuha pa rin niya ang opinyon ko. Oo, ang ganda nga Gustong-gusto naman niya. Do you have new stock of that? Tanong niya sa mga sales lady. Meron po sir, kukunin ko lang po. Kaagad ding umalis ang isa sa kanila. Muli siyang bumaling sa anak namin. You can try, baby. Iikot mo lang dito. Marunong ka ba magpidal? Opo, kaya ko daddy. Okay, sinimulan ng pidalan ni Emerald ang bisikleta. 4 wheels naman ito kaya hindi siya mahihirapan. Pero pwede rin daw tanggalin, ayon sa sales lady kung gusto ni Emerald na 2 wheels na lamang. Naalala ko, noong nasa probinsya pa kami, ay nakikihiram lang siya ng bisikleta sa mga kapitbahay naming bata. Ngayon ay may sarili na rin siya. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Priceless ang nakikita kong saya sa anyo niya. Inalalayan siya ng daddy niya habang umiikot sa mga hallway. Hindi rin nagtagal ay dumating din ang new stock na bisikleta at ito na ang sinakyan niya.
Mamaya mo na lang siya gagamitin sa bahay natin kasi iikot pa tayo, turan ng daddy niya sa kanya. Opo, thank you daddy. Hama ang nguso niya habang nakatingala sa ama niya. Para namang malulusaw ang puso ko sa eksena nila. Hindi ko mapigil ang maluha. You're welcome, baby. Kaagad din naman siyang hinalikan sa lips ng dad niya. So sweet. Are you happy? Opo, happy ako daddy. Dati naghihiram lang ako niyan eh. Tapos ayaw pa nila ako minsan pahiramin. Simula ngayon ay hindi ka na manghihiram pa sa iba. Opo, naglulukso sa saya ang anak namin. Pinabayaran na rin ni Sir Maximo sa bodyguard namin ang bisikleta, at dinala na muna ito sa car namin, kasama na rin ang mga bagong damit, shoes, at bags ni Emerald. Napakarami yun, kaya marami rin akong mga lalaban at aayusing mga damit sa closet mamaya. Feel free to pick out your outfit, including shoes or anything else you'd like, ani Sir Maximo sa akin. Ha, hindi na, marami pa naman akong damit. Okay na sa akin you. Nakita kong may mga butas na yung pajama mo kagabi pati underwear mo. Biglang namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Ano? Gumapang ang init sa mukha ko. Sa gilid ng underwear, kaagad kong tinakpan ang bibig niya dahil nagtitinginan na sa amin ang mga tao, at napakalakas pa niya magsalita. Nakita ko naman ang pagngisi niya at bigla niyang paghalik sa palad ko. Kaagad kong inalis ang kamay ko mula sa bibig niya at sinaman siya ng tingin. Bili ka na din mama. Luma na din damit mo, mabilis ko ring tinakpan ang bibig ng anak ko dahil napakaingay din niya. Oo na, pipili na ako. Diyos ko kayong mag-ama, napapakamot na lamang ako sa ulo ko. May butas na yun, muli kong tinakpan ang bibig ni Emerald, nang magtangka na naman siyang magsalita. Oo na nga anak, huwag mo nang sabihin pa. Nakakahiya sa mga nakakarinig. Tinatawa na naman ako ng kanyang ama, kaya muli ko siyang tinapunan ng matalim na tingin. Pwede rin naman na yun na lang palagi ang isuot mo sa gabi. Madaling makakalusot doon ang tigre. Anya, kasabay ng pagsilay ng pilyong ngiti sa mga labi niya. Napatitig naman ako sa kanya. Tigre? Anong tigre? Hindi ko na lamang siya pinansin. Patuloy siya sa pagtawa sa tabi ko. Ang saya niya talaga ngayon. Dahil nahihiya akong kumuha ng mga damit kahit gustong gusto ko, ang mag-ama ko na lamang ang pumili para sa akin. Isukat mo, ani Sir Maximus sa akin habang iniaabot ang mga nakahanger na dress. Huwag na, kasya na yan sila sa akin. Para makita kung gaano sila kaganda. Hindi ka pa sigurado na bagay sila sa akin. Napatitig naman siya sa akin habang may ngiti sa mga labi. Mauubos ang oras natin kapag nagsukat pa ako dito. Minipi ng anak natin. Alright, okay, sa bahay mo na lang isukat. Kapag tayong dalawa na lang, sa harapan ko mismo. Kaagad niyang inilagay ang mga nakahanger na damit sa shopping cart, at muling nagpatuloy sa paglalakad. Ako naman ay napanganga habang nakatitig sa kanya. Ano daw? Sa harapan niya. Ano na naman bang plano niya? Sumunod na rin ako sa kanila. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga damit pambabae, hanggang sa makarating na kami sa mga underwear. Pati mga underwear ay siya na rin ang pumili. Ganon na lamang ang pamumula ko, lalo't nagtatawanan na ang mga sales lady habang pinaninod kami. Binubulat-lat pa nilang mag-ama ang bawat underwear. Ano ang size mo? Nakalimutan kong sukatin kakagabi, aniya sa akin na siyang ikinanganga ko. Ano po size mo mama? Tanong din ng gaya-gaya niyang anak. Ako na nga lang, doon na kayo. Inagaw ko na sa kanila ang mga hawak nila. Mabilis akong naghanap ng size ko at kaagad na inilagay sa shopping cart. Kulang pa yan mama. Ito mama oh. Color red. Dumampot pa ng isang pack ng panty ang anak ko. Tama na anak. Idagdag na natin yan. Ano bang size nito? Kaagad namang sinilip ng kanyang ama ang mga size ng kinuha ko, bago siya muling kumuha ng mga set ng underwear sa mga nakasabit. It's medium. Napapa-face palm na lamang ako sa kanilang dalawa. Isukat mo sila mamaya, baka hindi kasya sa iyo. Kasya yan. Muli ko siyang sinaman ng tingin, dahil nababasa ko ang kapilyuhan sa mga ngiti niya. Akala niya siguro ay makakaisa pa siya. Manigas siya dyan. Naisipan ko na rin kumuha ng shoes dahil lumang-luma na ang mga shoes ko. Sinamahan ko na rin ito ng tsinelas na pambahay. Matapos naming makapamili,
ay kaagad na rin silang pinabayaran ni Sir Maximus sa mga bodyguard namin. Hawak naman nila ang card niya. Dumiretso na kami sa home department at dito na sinimulang bilhin ang mga nasa listahan ko. I-deliver naman daw ang mga ito sa bahay. May nakita akong magagandang kama. Bumili na rin kaya tayo ng mga kama, ani ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin at sa mga kama. Mahihinang klase lang ang mga yan. Mayroon akong sariling pabrika ng kama. Aniya bago niya ako tinalikuran, at muling binalingan ng mga sofa. Mahihinang klase, pero dito siya bibili ng mga sofa. Bakit hindi pa niya isinali ang mga sofa sa factory niya? At saka, kailan pa sila nagkaroon ng bed factory? Bago lang siguro yun. Napakamot na lamang ako sa ulo. Naalala kong bigla ang laundry basket kaya kumuha na rin ako nito. Gutom na ko daddy, reklamo na ng anak namin. Sumilip ako sa pambisig kong relo at alas 12 na rin pala ng tanghali. Nalibang kami sa pamimili. Alright, baby, we're going out now. Okay na ba? Nakuha na bang lahat? Tanong sa akin ng kanyang ama. Sinuri ko naman kaagad ang hawak kong listahan. Lahat naman sila ay may check na. Okay na. Okay, pakibayaran nyo na sa counter, utos niya sa mga bodyguard. Yes sir, kaagad din naman ang mga itong tumalikod. Let's go. Binuhat ng muli ni Sir Maximus ang anak namin, at lumabas na rin kami ng department store. Saan mo gustong kumain? Tanong niya sa anak namin. Gusto ko sa Jollibee daddy. Gusto ko Jollibee. Alright, let's go to Jollibee. Bumilis ang paglalakad ni Sir Maximus. Tuwang-tuwa naman ang anak namin. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap kami ng Jollibee dito sa first floor. Pumasok kami sa loob. Ako na lang ang mag-o-order. Ano bang kakainin nyo? Tanong ko sa kanila. Magre-rice tayo and chicken, sagot naman kaagad ni Sir Maximo. Chicken din ako mama, gusto ko rin ng burger and spaghetti. Mauubos mo ba yun lahat? Tanong ng ama niya. Opo. Gutom ako Humaplo sa tiyan ng anak namin na siyang sabay naming ikinatawa. Sige, ubusin mo, ha, sagot ko naman sa kanya bago bumaling sa ama niya. May idadagdag ka pa. Yung sa iyo, okay na yung sakin, baka hindi niya maubos ang pagkain niya. Bumunot na siya ng wallet sa kanyang bulsa, at naglabas ng 2,000 pesos. Iniabot niya ito sa akin. Pero 1,000 pesos lang ang kinuha ko sa kanya. Isa lang. Sobra pa to. Kaagad ko na rin silang tinalikuran at nagtungo sa counter. Medyo mahaba ang pila kaya naghintay pa ako. Nilinggan ko ang kinaroroonan ng mag-ama ko. Nakakuha naman na sila ng mesa at nakaupo na sila sa mga silya nito. Muli rin akong bumaling sa unahan. Hindi nagtagal ay nakaharap ko rin ang crew. Kaagad kong ibinigay ang mga order ko at ang bayad. Binigyan naman nila ako ng number. Tatawagan na lang po, ma'am. Okay. Thank you. Muli na akong tumalikod, at nagtungo sa kinaroroonan ng mag-ama ko. Pero napahinto ako, nangunot ang noo, nang makita kong may kaharap na silang isang may edad na lalaki. Mukha itong businessman at pamilyar sa akin. Hindi ko lang matindaan kung saan ko siya nakita dati. Nagdalawang isip ako, kung lalapit ba ako sa kanila, o hihintayin ko na lamang ang mga order ko dito sa counter. Mukhang nagigiliw ang lalaki sa anak namin. Ngunit lumingon sa akin si Sir Maximus, ganun din ang lalaki. Order 056. Napalingon ako sa counter nang tawagin na ang numero ko. Kaagad naman akong lumapit sa kanila at kinuha ang mga order ko. Dalawang tray ito kaya nagpatulong na lamang ako sa isang crew na lalaki. Dinala namin ang mga ito sa table namin. Ngunit nagtaka ako dahil wala na ang lalaking kausap kanina ni Sir Maximus. Wow, sarap. Gutom na ko mama, gusto ko yung chicken. Namilog ang mga mata ng anak ko habang nakatitig sa mga pagkain. Oh, sige na, kumain ka na. Thank you, ani ko sa crew. You're welcome, ma'am. Tumalikod na rin ito at iniwan kami. Naupo na rin naman ako sa isang silya. Si Sir Maximus ay napansin kong tahimik. Inayos ko ang mga plato na kinalalagyan ng mga pagkain namin sa mesa. Kain na. Muli kong sinulyapan si Sir Maximus, na parang malalim ang iniisip. Sino yung lalaki? Parang pamilyar siya sa akin. Isa siya sa mga dating nangungunang investor ng SM Investments Corporation, at ninong siya ng ex.
Bigla siyang huminto sa pagsasalita at umiwas ng tingin sa akin. Ninong ng ex-girlfriend niya. Nagtataka lang ako, ngayon ko lang ulit siya nakita. Matagal na panahon din siyang nawala. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Di bale, Farah, kain na tayo. Kain ka na, baby. Binalingan na niya ang anak namin. Chicken akin daddy. Alright, kaya pala pamilyar sa akin ang lalaking yun. Siguro ay nakita ko na yun sa isa sa mga events ng mga Villa Fuente. Pero ngayon ko lang nalaman, na ninong pala yun ng ex-girlfriend niya. Naalala na naman niya siguro ang ex niya dahil sa lalaking yun. Halos 2 oras ang pinanatili namin sa loob ng Jollibee. Masyado kasing mabagal kumain ang anak namin, at talagang inubos pa niya ang mga in-order niya. Ayaw ko na daddy, busog na ko. Inubos mo kasi lahat. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Hindi po, malaki tiyan ko eh. Huwag ka na munang kikilos. Babuhitin ka na lang ulit ni daddy. Binuhat na nga niyang muli ang anak namin bago kami lumabas ng Jollibee. Nag-ikot-ikot muna kaming muli dito sa loob ng mall hanggang sa makarating kami ng time zone. Kaagad namang nagtuturo sa loob yun ang anak namin. Gusto ko dyan daddy. Rero ako dyan daddy. Let's go, baby. Pumasok din kami sa loob at pinagbigyan niyang makapaglaro ang anak namin. Pero parang nabawasan bigla ang saya niya ngayon. Parang may gumugulo na sa isipan niya. Gustuhin ko mang magtanong pero baka masyado na itong personal. 5:00 na ng hapon nang makauwi kami sa bahay. Kaagad kong inas-ikaso ang mga pinamili namin. Ang anak ko naman ay kaagad na sinakyan ang bisikleta niya, at nagtungo sa mansion kasama ang daddy niya. Nagulat naman ako nang may dumating na 2 naka-uniforming maid. Magandang hapon po, Ma'am Esmeralda. Pinapanto po kami dito ni Sir Maximus para tulungan kayo. Ganun ba? Sige, salamat. Anong mga pangalan niyo? Ako po si Maricar. Ako naman po si Leslie. Ikinagagalak ko kayong makilala. Patulong na lang ako na madala sa laundry room sa likod, yang malalaking paper bag. Sinilip ni Maricar ang mga laman yon. Mga damit po ba ito, ma'am? Lalaban na rin po ba? Oo sana. Kaya nyo ba? Kaya ko po, ma'am. Kahit ako na lang po. Maiwan na po dito si Leslie para makatulong nyo. Oo, sige. May mga ilaw laundry pa sa master's bedroom. Pakikuha na lang din muna. Nasa bathroom sila. Sige po, ma'am. Kaagad din naman siyang tumalikod at umakyat ng hagdan. Pinagtulungan naman namin ni Leslie na buksan ang mga box ng mga pinamili naming gamit. Halos kasabay lang kasi namin silang dumating dito sa bahay. Kailangan kong maayos ang lahat ng ito ngayon dahil bukas ay magtutungo kami sa Bulacan. Maximus POV. Napabuntong hininga ako ng malalim habang tinatanaw ang kinaroroonan ng anak ko at ng mga pamangkin ko. Nandito kami ngayon sa golf course. Kasama nila ang mga yaya nila. Hindi ko maiwasang isipin si Mr. Pablo Ignacio, ang ninong ni Celine. Nagulat ako nung nakita ko siya kanina sa mall. May kasama siyang binatilyo, pero isinabay na niya ito sa mga kasama nilang bodyguard kanina, at siya lang ang lumapit sa akin sa loob ng Jollibee. Kahit malayo ay nakita ko pa rin ang mukha ng bata. Hindi ko alam pero, parang nakikita ko sa mukha ng batang yun, ang mukha ni Celine. Kamukhang kamukha niya ang ex-girlfriend ko. Ngayon ko lamang din nakitang muli si Mr. Pablo Ignacio. Hindi ko siya nakita noon sa burol ni Celine. At buwan na ang lumipas, bago namin nabalitaan na namatay na rin pala ang asawa niya. Nauna itong mamatay kay Celine, iyon marahil ang dahilan, kung bakit wala siya noon sa burol ni Celine. Nakaburol din noong panahong yun ang asawa niya. Pagkatapos noon, bigla siyang nawala. Umalis siya ng Pilipinas at ngayon ko lamang ulit siya nakita. Sinabi niya kanina na kababalik lamang daw nila mula sa Canada. Naisip ko lang, sa Canada din nagtungo noon ang ina ni Celine. Noong nabubuhay pa si Celine, ay madalas silang nag-uusap ng ninong niyang ito sa phone. Parating ikinukwento sa akin ni Celine, na napakabait ng ninong niyang ito, at lahat ay ibinibigay sa kanya. Nawalan ng ama si Celine sa murang edad, sanggol pa lamang siya nang mamatay ito sa atake sa puso. Silang dalawa na lamang ng kanyang ina ang namuhay dito sa mundo. Isang manager naman noon sa bangko ang kanyang ina, kaya nasusuportahan naman nito ang lahat ng mga pangangailangan niya. Hindi maalis-alis sa isip ko ang mukha ng batang yun kanina. Ang sabi naman kanina ni Mr. Lorosa ay anak daw niya.
Nag-asawa pala siya ulit. Baka nakahanap siya ng bagong babae sa Canada. Hindi ako sigurado sa edad ng bata dahil masyado itong matangkad. Hindi ko na rin naman naitanong pa kanina kay Mr. Larroza, dahil nagmadali na itong umalis. May tumawag sa kanya kanina sa phone niya, at mukhang babae ang kausap niya sa kabilang linya. Mukhang ang bagong asawa niya iyon. Hindi ko lang maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. May ibang hatid sa akin ang pagkikita naming muli ni Mr. Larroza. Daddy, nakita ko ang aking anak na papalapit sa akin, sakay ng kanyang bisikleta. Nasa likod niya ang mga pinsan niya na nakabike rin. Napangiti naman ako, at sinalubong na rin siya. Fair na, baby, oras na para umuwi, magdidilim na, siguradong naghihintay na sa atin si mama. Bukas ulit daddy, sa susunod naman. Pawisan ka na rin, bawal kang mapagod. Inilabas ko na muna ang panyo ko sa bulsa at pinunasan ang mga pawis niya, lalong-lalo na ang likod niya. Iniwan ko na dito ang panyo bago ko siya binuhat. Nagsidatingan na rin ang mga pinsan niya. Uuwi na kami, bukas naman ulit, bye-bye. Column ng anak ko sa kanila habang kumakaway. Bye Emerald. Kumaway din sa kanya si Junior. Let's bike again tomorrow, okay? Turan naman ni Thalia. Okay, tomorrow ulit. Junior, Thalia, go home now. Take them home, utos ko sa dalawang yaya. Tigisa sila ng yaya dahil masyado silang makukulit. Opo sir, halina kayo. Binuhat na rin nila ang mga bike ng mga bata. Bye Ninong, kumaway din sila sa akin. Bye babies. Binuhat ko na rin ang bisikleta ni Emerald, at sa likod ng mansion na lamang kami dumaan pauwi ng bahay. Naabutan ko namang nagluluto na sa kusina ang ilaw ng tahanan namin, habang ang mga maid ay abala pa rin sa mga pinamili namin kanina. Kukunin ko na lang sila para dito sa bahay. Hindi naman kakayanin ni Esmeralda na gawin ang lahat ng paglilinis dito. Dapat ay sa amin lang siya ng anak namin nakafocus. Ganyan talaga ang plano ko. Kanina ay pinabili ko ng guitar, flowers, and chocolate si Russell. At nasa loob na raw ito ngayon ng isa sa mga guest room. Hindi pa siya pwedeng magpakita kay Esmeralda, dahil siguradong makikilala siya. Malalaman nilang sa akin talaga nanggaling ang teddy bear. Nag-iisip na ako kung anong pwede kong kantahin mamaya sa kanya. Kahit papaano naman ay may alam ako sa Poggi gitara, dahil habit ko yan noong high school pa ako. Ano bang favorite song niya? Matanong nga si Ate Margaret. Baka sakaling may alam siya. Tapos na ako sa cha-cha. Siguro naman dito ay sasagutin na niya ako.